Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2206, walang kapantay na pag-atake. Maraming tao ang nanunood ng labanan sa Godly Cloud City. Hindi nila inaasahan na ang ilang mga tao na ito kung Ming na maingat bago ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Linfang na nasaktan ng Deva Mara ThunderClan. Jorongman na walang katanyagan o reputasyon. At Chuchun Kyu na mula sa Dark Knight region ay magiging napakasilaw sa huling round. Hindi rin nila naisip na ang unang guro ng makajos na ulap ay hindi magiging sapat na lakas upang labanan sila. Ang Great Compassion Dorani at ang Nine Netherworld's Demonic Song Energies ay nagbanggaan. Naririnig ng mga tao sa Godly Cloud City ang Great Compassion Dorani at naimpluwensyahan sila nito. Ang dakilang habag na si Dorani ay nilinis ang lahat ng bagay. Walang ganang mag-away ang mga tao kapag nakarinig ng ganyang mantra. Magkatulad ang Great Compassion Dorani at ang Nine Netherworld's Demonic Song, pareho silang mga kanta na nakaapekto sa kalooban ng mga tao. Ang Nine Netherworld's Demonic Song ay ginawang mga papay ang mga tao. Ang Great Compassion Dorani ay hindi kasing agresibo ng Nine Netherworld's Demonic Song. Ang mga halos ng Buddha at ang mga ilaw ng demonyo ay patuloy na nagbanggaan. Dahan-dahan, ang Buddhist halos ay hindi na mukhang kasing lakas ng dati. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Buddhist at demon cultivation ay manipis. Kung talagang umiral ang Great Compassion, paano siya magiging cultivator? Paano niya sinubukang tumayo sa tuktok ng kontinente? Lahat ay peke, walang bisa. Nagsasanay ako ng paglilinang ng demonyo, walang makakasira sa aking kalooban. Si Linfang ay mukhang kalmado at hindi nababagabag. Hindi siya naapektuhan ng mga Buddhist mantra. Ang tanging pinagtuunan niya ng pansin ay ang kanyang kalaban. Si Kung Ming ay may hindi masisirang gininto ang katawan, at pinrotektahan siya ng 108 Buddha. Ang kanyang pisikal na depensa ay hindi kapanipaniwala. Ang mga ordinaryong pag-atake ay walang magagawa sa kanya. Nang maisip iyon ni Linfang, pinaikli niya ang lakas ng espada at makalipas ang 1 segundo, lumipat ito patungo kay Kung Ming. Walang nagawa si Kung Ming para harangin ang pag-atake. Ang 108 Buddha sa paligid niya ay bahagi ng kanyang gininto ang katawan at pinrotektahan siya. Nang bumagsak ang mga lakas ng espada sa gininto ang katawan, umalangaw ang matatalas at malinaw na tunog, ang mga Buddhist halos ay kumikislap at nawala ang lakas ng espada. Gaya ng naisip ni Linfang, walang silbi ang gayong mga pag-atake laban kay Kung Ming. Masyadong hindi kapanipaniwala ang kanyang depensa. Lahat ng Buddhist monghe ay may hindi kapanipaniwalang depensa, ngunit kasama ng isang indestructible golden body, ang lakas ni Kung Ming ay mas kahanga-hanga. Lumakas ang hangarin ng demonyo. Iniunat ni Linfang ang kanyang mga kamay, ang mga ilaw ng demonyo at ang lakas ng Nine Netherworlds ay lumaki. Ang mga enerhiya ay hindi nakaapekto kay Kung Ming, ngunit hindi bababa sa pinahirapan nila ang kanyang Great Compassion Dorani lakas. Namilog ang mga talukap ni Kung Ming. Ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng kanyang mantra sa isang malakas na boses na Brahmite. Ang 108 Buddha sa paligid niya ay kumanta kasabay niya. Namuo ang mga kamay sa hangin at naging nakakatakot na gininto ang kamao, tulad ng mga gintong bundok at hamarang kay Linfang. Naging mapangapi ang kapaligiran. Ang malabundok na kamao ay napakabilis din at kasing talas ng mga talem. Sumulong sila sa lakas ng pagguho ng lupa at lakas ng tidal wave. Mahirap huminga kapag nahaharap sa gayong pag-atake. Nang makita ng mga manunood ang pag-atake, ang kanilang mga puso ay nagsimulang tumibok ng may kaba. Ang mga suntok na iyon ay madaling masira ang mga hanay ng bundok at pumatay ng daan-daang libong mga cultivator sa parehong oras. Maaari nilang isipin na ang lahat ng mga emperador na nakatayo sa karamihan ay mamamatay ng sabay-sabay kung sila ay nahaharap sa gayong pag-atake. Makikita ko kung gaano talaga ako kalakas. Isa itong pagkakataon. Naisip ni Linfang. Mayabang siyang tumayo sa langit, ang itim niyang buhok ay nililipad sa hangin dulot ng malabundok na suntok. Hindi siya umiiwas, at hindi rin siya nag-iipon ng lakas para harangan ang pag-atake. Bulalas ng karamihan. Galit na sigaw ni Linfang, ang kanyang robe ay kumikislap sa hangin. Para siyang demonyong hari. Yumuko siya at saka nag-uppercut. Gumamit siya ng pisikal na lakas hanggat kaya niya sa suntok na iyon. Pakiramdam niya ay kayang sirain ng kanyang lakas ang lahat ng bagay sa kanyang paraan. Dong. May impresyon si Linfang na masusuffocate siya sa ilalim ng mga gintong suntok, bago siya nakarinig ng mga tunog na kumalat, at umalangaw ang kulog. Ang mga suntok na parang bundok ay sumabog sa mga kislap ng gintong liwanag. Si Linfang ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang mga damit ay kamakawi pa rin. Mukha pa rin siyang hari ng demonyo. Ang mga nanonood na mangha. Nakakamangha ang pisikal na lakas ni Jorongman, Kung Ming, at Linfang. Madali nilang durugan ang mga ordinaryong Great Emperor. Gayunpaman, ang pag-atake ni Linfang ay hindi sapat para imulat ni Kung Ming ang kanyang mga mata. Siya ay nakaupo pa rin doon ng mahinahon, ang kanyang mga gintong Buddha ay lumulutang sa paligid niya. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng kanyang 10,000 Celestial Buddha Solution Techniques. Sa bawat pag-atake niya, pinapaikli niya ang lakas ng kanyang 10,000 Celestial Buddha Solution Technique. Sa bawat pagkakataon, nanginginig ang lupa. Ipinagpatuloy niya ang pag-awit ng kanyang mantra sa kanyang kahangahangang boses na Brahmite. Nakita ng karamihan ang mga Buddha na sabay-sabay na umangat sa hangin.
Ibinuka ng lahat ng mga Buddha ang kanilang mga bibig at sama-samang sumigaw ng sama-sama. Ang ilang mga tao sa malayong Godly Cloud City ay nagbigay ng kakilakilabot na hiyawan habang nanginginig ang kanilang mga eardrum. Galit na kumulo ang dugo ni Linfang sa kanyang mga tainga. Ang sigaw ni Buddha ay kahanga-hanga at mapanganib. Ito ay simula pa lamang, ang 10,000 Celestial Buddha attacks ay patuloy na tumitindi. Itinaas ng mga Buddha ang kanilang mga gintong kamao at 108 na suntok ang hamarang kay Linfang. Walang makakapigil sa kanila. Sumimangot si Linfang at pinakawala ng Ancient Desolate Intent sa hangin. Pinigilan niya ang sky-absorbing strength at walang tigil na sumuntok sa direksyon ng mga suntok ni Buddha. Patuloy ang pagsabog sa kanilang paligid. Nang masira ang lahat ng lakas. Tiningnan ni Linfang ang 108 Buddha habang muli silang gumagalaw. Napakagandang labanan. Una niyang ginamit ang 9 Netherworlds Demonic Song laban sa Great Compassion Darani ni Kung Ming, ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos, gumamit siya ng lakas ng pagmumura, ngunit masyadong malakas si Kung Ming, kaya hindi rin naging mahusay ang lakas ng pagmumura. Mayroong maraming mga mantra at iba pang mga uri ng mga spell sa Buddhist na mga kasulatan, kaya ang paghinto ng lakas ng pagmumura ay madali para sa mga Buddhistang cultivator. Sa makatuwid, ang paggamit ng pinakamalakas na pag-atake na posible ay ang tanging paraan. Ang mga direktang pag-atake ay nakaapekto sa mga gininto ang katawan. Si Kung Ming ay higit, mas malakas sa pagtatanggol kaysa kay Hua Qingfang o Nikang. Ang mga sumpa ng demonyo o Great Dream of Life ay walang silbi laban sa kanya. Ang lakas ng Budista ni Kung Ming ay umabot na sa kahangahangang antas, at ang kanyang 10,000 Celestial Buddha Solution na mga diskarte ay mga diskarte ni Saint, walang tiyak na oras at makapangyarihan. Siyam na salita ang lumabas sa paligid ni Linfang, ang kanyang katawan ay naging mahirap makita. Sinimulan niyang kantahin ang kanyang incantation. Kasabay nito, pinakawalan niya ang sinaunang tiwangwang na chi, na pumuno sa hangin. Ang kapaligiran ay biglang umamoy ng luma, at ang mga enerhiya ay lumipat sa lahat ng direksyon. Nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights. Si Linfang ay umukit ng mga salita gamit ang kanyang mga kamay, na naging napakalaking deployment spell words. Isang napakalaking salita, OPRESSION, ang lumitaw sa langit. Kasabay nito, nagsimulang umikot si Linfang. Nanginginig ang kanyang mga ugat at kalamnan. Maaaring baguhin o apihin ng sinaunang holy technique ang anuman. Ang Qinshan ay naging nakakatakot na mga kaldero, na maaaring mangapi sa lakas ng isang Saint Emperor sa buong lambak pabalik sa makasaysayang labi. Ngayon, hindi na kailangang apihin ni Linfang ang isang Saint Emperor, kailangan lang niyang apihin si Kung Ming. Bumangon si Linfang sa ere at nakita ng karamihan ng katawan ni Linfang na biglang nawala. Isang nakasisilaw na kaldero ang lumitaw sa kalangitan. Nag-aapoy ang pang-api. Kasabay nito, ang siyam na salita ay kumikislap at umikot sa sinaunang kaldero. Ang lakas ng sky absorbing ay sumasalamin sa siyam na salita ng incantation at sinaunang kaldero ng sinaunang holy technique. Makikinang na mga ilaw ang kumikislap ng nakabulag. Lumipat ang sinaunang kaldero ni Linfang patungo kay Kung Ming. Patuloy na pinakawalan ni Kung Ming ang 10,000 Celestial Buddha na mga suntok sa kaldero, ngunit lahat sila ay agad na nawala. Ang kaldero ay maaaring magpahirap sa anumang bagay. Nakatayo doon ang mga clone ni Linfang na nanonood. Hindi hahayaan ni Kung Ming na apihin siya ni Linfang. Palakas ng palakas ang boses ng mga Buddha. Ang 108 Buddha pagkatapos ay yumuko, naliligo sa Buddhist halos. Ipinatawag nila ang isang dambuhalang gintong Buddha na 20 metro ang taas. Sumanib ito kay Kung Ming. Ang 108 Buddha ay nagtipon upang protektahan siya habang ang halos ay nagiilaw sa lahat. Pinahirapan ng dambuhalang sinaunang kaldero ang lahat. Ang dambuhalang sinaunang Buddha ay itinaas ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga daliri ay parang gintong bundok, patungo sa sinaunang kaldero. Ang sinaunang kaldero at ang mga dambuhalang daliri ay tumigil sa paggalaw, pareho silang naapi. Pinoprotektahan ng 108 Buddha ang napakalaking Buddha, at hindi na ito makasulumpa. Ang walang kapantay na martial god, yugto. Kabanata 2207, pagkasira ng gininto katawan. Malakas talaga si Kung Ming, parang sinaunang Buddha. Ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala. Talagang naabot na niya ang rurok ng pagiging perpekto sa mga tuntunin ng paglilinang ng Budista. At si Linfang, sa kanyang sinaunang anyo ng kaldero, ay maaaring apihin ang napakalaking Buddha. Siya rin ay hindi kapanipaniwala. Nag-isip ng ilang eksperto, tinatangkilik ang hindi kapanipaniwalang tunggalian. Sa kabilang panig, matindi at mabangis din ang labanan ni Chu Chunqiu at Zhou Rongman. Ang hangarin ni Chu Chunqiu na pagsipsip ng langit ay nasa tuktok nito. Siya ay sumisipsip sa kalooban ni Zhou Rongman. Kasabay nito, ang kanyang sigla at layunin ay parehong pasabog. Binuksan ni Zhou Rongman ang kanyang ikatlong mata, kung saan kumikislap ang hindi nasisiren na mga gintong ilaw. Ang kanyang mga pag-atake ay marahas, matindi, at mabangis. Gayunpaman, napanatili ni Chu Chunqiu ang ilang distansya sa pagitan niya at ni Zhou Rongman. Naunawaan niya ng husto kung ano ang kahinaan ni Zhou Rongman. Ang labanang iyon ay napakahirap para kay Zhou Rongman. Siya ay mas mahusay sa malapit na labanan at ang sigla at layunin ni Chu Chunqiu ay nakakatakot. Patuloy niyang sinisipsip ang kalooban ni Zhou Rongman, kaya hindi na makakatagal pa si Zhou Rongman.
Ang kanyang pisikal na lakas at depensa ay hindi kapani-paniwala, ngunit ang kanyang kahinaan ay masyadong nakakapanghina. Ang pinag-usapan ng mga eksperto sa kanilang sarili. Sa totoo lang, hindi mabagal si Zhou Rongman, ngunit kung ikukumpara sa mga finalist, hindi siya sapat na mabilis. Sa sandaling iyon, ang mga tinig ni Buddha ay gumawa ng marahas na pagyanig sa lupa at langit. Ang mga tao ay lumingon sa kanilang mga ulo at nakita ang napakalaking Buddha at ang 108 Buddhas na umaawit ng mga mantra sa kanilang makapangyarihang Brahmic na boses. Patuloy na binomba ng mga gintong ilaw ang mga sinaunang kaldero, at ito ay nanginginig. Ang 108 Buddha ni Kungming ay maaari ding umawit ng mga mantra na nagpapalakas ng mga pag-atake laban sa sinaunang kaldero. Tumanggo ang mga eksperto. Ang mga kakayahan ni Kungming ay mas mahusay kaysa kay Zhou Rongman dahil napakahusay niya sa depensa at opensa, at kaya rin niyang lumaban sa loob ng isang partikular na distansya at sa malapit na labanan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano kabilis si Kungming dahil hindi siya gumalaw. Para siyang estatwa noong lumaban. Napaupo na lang siya sa hangin at huminto sa paggalaw na parang hindi masisira na gintong estatwa. Wala rin masyadong magagawa ang mga clone ni Lin Feng doon. Baka sirain sila ni Kungming tapos sirain ang kaldero. Hinulaan ng ilang tao. Kanina pa siya naglabas ng mga clone, ngunit wala pa silang masyadong nagagawa sa ngayon. Sa wakas, lumipat sila. Sila ay naging mga espada ng Holy Spirit at pinagsama-sama. Kasabay nito, sa gitna nila, lumitaw ang isang scroll picture deployment spell pati na rin ang celestial stage deployment spell. Ang mga clone ay lumipat ng napakabilis. Ang mga espada ng Holy Spirit ay naging isang napakalaking espada. Gumalaw ang isa sa mga clone ni Lin Feng, at sa isang kisap mata, ang sinaunang espada ay gumalaw sa kalangitan at tumagos sa celestial stage deployment spell. Lalong tumindi ang lakas ng pagsabog nito at nagsimulang sumigaw ang hangin tungkol dito. Lumipat ang mga enerhiya patungo kay Kungming. Gayunpaman, napagtanto ng karamihan na ang mga enerhiya ay hindi talaga gumagalaw patungo kay Kungming, naglalaman ito ng ilang puwersa ng lupa at langit at layunin ng sinaunang desolate at huminto sila sa tabi ng kaldero. Isang mas malakas na mapang-api na lakas ang pumuno sa hangin. Ang lakas ng 10,000 celestial Buddha ay hamina. Hamina rin ang tunog ng mga mantra. Ang mga clone ni Lin Feng ay naglalaman din ng lakas. Nakakatakot ang dalawang lalaking iyon. Pareho silang nakarating sa tuktok ng kontinente ng siyam na ulap. Lin Feng ay gumagalaw pa rin. Siya ay nagpapalapot ng pangalawang espada. Ang mga tao ay namangha. Ang pangalawang taybak na iyon ay gawa sa mga Holy Spirit, na naglalaman din ng puwersa ng lupa at langit. Sa paligid ng kanyang espada, ang kapaligiran ay naging ancient desolate strength. Napakabilis, ang pangalawang espada ay nagpayanag ng malakas sa kapaligiran. Ang mga mantra ay patuloy na humihina. Inaapi sila. Nang lumitaw ang ikatlong sinaunang espada, ang tunay na katawan ni Kungming ay nagtaas ng kanyang ulo, at ang 108 Buddha ay nagtaas din ng kanilang mga ulo. Naliligo sila sa mga gintong ilaw. Patuloy nilang binibigkas ang kanilang mga mantra sa kahanga-hangang boses ng Bright. Ang lahat ng kanyang mga Buddhist na enerhiya ay magkakaugnay. Mabilis din kumilos ang mga clone ni Lin Feng. Maraming mga espada ang lumitaw at nag-condense. 6 pang dambuhalang espada ang lumitaw, tumakbo sa himpapawid, at hinigop ang puwersa ng lupa at langit. Patuloy na gumagalaw ang mga labi ni Kungming, patuloy na lumalabas ang sound wave sa kanyang bibig. Ang mga sinaunang gininto ang imprint ay lumitaw at nag-intertwine sa harap niya. Ang mga sinaunang Buddhist na salita ay lumipat patungo sa sinaunang kaldero. Apiin. 6 sa mga clone ni Lin Feng ay may hawak na mga espada at nanatiling malapit upang ipagtanggol. Kasabay nito, 9 sa mga clone ni Lin Feng na may mga espada ay sumulong. Sinalakay din ni Kungming. Gumagundong ang hangin, at patuloy na nanginginig ang sinaunang kaldero. Ang mga sinaunang espada ay nanginginig na parang mabibiyak na, ngunit magkadikit. Ang isa sa mga clone ni Lin Feng ay nanatili doon, hindi direktang umaatake. Siya ay nagukit ng mga deployment mark upang apihin ang mga Buddhist sound waves. Pinipilit ng mga deployment spell ang mga Buddha na ibaba ang kanilang mga ulo. Ang deployment spells ay magkakaugnay. Umikot ang 9 na espada. Ang kapaligiran sa paligid ay naging isang sinaunang mundo na umaapi sa lahat. Lalo pang na-pressure ang mga Buddha. Three Saints Techniques. Tama ba ang manghuhula, noong mga araw? Bulong ni Kungming. Hinamon niya si Lin Feng sa ilang kadahilanan, ang pangunahin ay pareho silang galing sa iisang mundo. Isa pa ay gusto niyang suriin kung nakabalik na ba ang manghuhula noong mga araw. Noon, inisip ng manghuhula na si Lin Feng ang pinakamalakas na tagapagsaka ng kaganapan. Hindi na kailangang patunayan ni Kungming ang anuman. Siya ay napakalakas at alam ito, hindi niya kailangang talunin si Lin Feng para masiyahan ang kanyang sarili. Pero dahil pareho silang kasali sa meeting na ito, why not fight? Ngayon narito ang manghuhula. Sa loob, gusto niyang mapatunayan niyang mali ang manghuhula. Ngunit hindi kapani-paniwala ang destiny technique ng manghuhula. Kung natalo si Lin Feng, mapatunayan nito na hindi ganoon kahusay ang pamamaraan ng manghuhula. Si Kungming ay nagsagawa ng kultibasyon ng labis na masigasig. Sa sarili lang niya pinaasa. Noon, hindi man lang niya naisip na maging disipulo ng isa sa 12 shrine. Hindi siya interesado. Talagang wala siyang kahinaan. Ang mga espada ay patuloy na umiikot at umaapi sa kanya.
Inaapi din siya ng sinaunang kaldero. Unti-unti, kumakalat sa hangin ang malinaw na pagkabasag at pagsnap. Nag-crack ang isa sa mga Buddha. Nasa Ira na, bulong ni Kung Ming sa mahinang boses. Gayunpaman, narinig siya ng lahat. Gotcha. Isa pang tunog ng kaluskos. Ang mga Buddha ay nasa Ira. Hindi na nila kayang apihin si Lin Fang. Pumunta ka, bulong ni Kung Ming. Itinaas ng 108 Buddha ang kanilang mga ulo, solemna at magalang. Pamatok sila sa unahan kahit alam ni Kung Ming na mababali sila. Sa pagdiin nila pasulong, ang ilan sa kanila ay sumabog. Gayunpaman, nakuha pa rin ng ilan sa kanila ang kaldero, itinaas ang kanilang mga kamay at sinuntok ito. Ang kaldero ay tumunog at nanginginig. Kung hindi ito pinoprotektahan ng siyam na salita ng inkantasyon, ito ay nasira. Nagsimula ring gumuho ang napakalaking gintong Buddha. Kumalat sa hangin ang mga basag at pumutok na tunog. Ipinikit ni Kung Ming ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagbigkas ng mga mantra sa kanyang boses na Brahma. Ang kulog ng gumuguhong mga Buddha ay hindi tumigil, habang sila ay patuloy na naghiwa-hiwalay. Nagsimula ring kumaluskos ang gininto ang katawan ni Kung Ming. Bigla siyang napaalis at dahan-daang bumaba mula sa langit. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ng mapanirang lakas sa itaas. Sinabi niya, natalo ako sa labanang ito. Nawala ang siyam na espada. Ang sinaunang kaldero ay muling bumalik sa Lin Fang. Umubo si Lin Fang. Mapatla ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang mga organo. Ang laban na ito ay naging napakahirap. At napakahusay din. Isang huling labanan ang naghihintay sa kanya para sa pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Nanalo si Lin Fang. Tinalo niya si Kung Ming. Nagranggo siya ng 100-something at ngayon ay nasa top 5 siya. Nagbuntong hininga ang karamihan, na ngayon ay muling sumisingaw pagkatapos napakawalan mula sa himig ng Budista. Walang nag-isip na maswerte si Lin Fang. Alam nilang napakahirap para sa kanya na makarating doon. Nakipaglaban siya sa ilan sa pinakamalakas na cultivator ng kompetisyon. Nakipaglaban siya sa unang guro ng Supreme Clouds, unang guro ng Godly Clouds, at iba pa. Ngayon, natalo na niya si Kung Ming. Tulad ng napagkasunduan ng 4 na finalist, isa pang laban si Lin Fang. Siguro hindi na kailangan ng huling laban. Sa palagay ko ay hindi mas mahina si Kung Ming kaysa kay Chu Chunqiu. Espekulasyon ng maraming tao. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari sa mga huling laban, ngunit isang bagay ang tiyak na tatapusin si Lin Fang sa nangungunang dalawa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2208, pangwakas na ranggo. Tapos na ang labanan nina Lin Fang at Kung Ming. Nakatitig na ngayon ang lahat kina Zhou Rongman at Chu Chunqiu. Sa sandaling iyon, inaapi ni Chu Chunqiu si Zhou Rongman. Si Zhou Rongman ay may hindi kapani-paniwalang lakas, ngunit mukhang siya ay nasa sakit. May impresyon siyang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang hangarin ni Chu Chunqiu na sky-absorbing ay patuloy na hinihigop ang kanyang kalooban. Galit na sigaw ni Zhou Rongman sa sakit. Malamig na ungol ni Chu Chunqiu. Ipinagpatuloy niya ang pang-aapi kay Zhou Rongman. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw at lumipat patungo sa ulo ni Zhou Rongman. Nanginginig siya. Si Zhou Rongman ay nabalisa, tulad ng isang hayop sa isang hola. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko, paanong si Zhou Rongman, ang ika-333 na anak ng Zhou clan, ay sumuko sa labanang ito. Napasigaw si Zhou Rongman, biglang nagtaas ng ulo. Ang kanyang gintong ikatlong mata ay naging pula bilang dugo, tulad ng isang madilim na dagat ng dugo na lumitaw sa kanyang ikatlong mata. Ipinagpatuloy ni Chu Chunqiu ang kanyang kalooban sa kanyang layunin sa pagsipsip ng langit. Isang nakakakilabot na hiyaw ang bumangon nang bigla siyang napaatras ng marahas, namumula ang kanyang mga mata. Anong uri ng layunin iyon? Naisip ni Chu Chunqiu, ang kanyang mukha ay nagyelo. May impresyon si Chu Chunqiu na mababaliw na siya pagkatapos niyang tanggapin ang kaloobang iyon. Galit na galit siya. Zhou Rongman, bastard ka. Anong halimaw? Duguan ang mga mata ni Zhou Rongman. Nakatitig siya kay Chu Chunqiu gamit ang kanyang tatlong mata. Anong lalaki, sa isip ni Lin Fang at Kung Ming, nakatingin kay Zhou Rongman. Halimaw talaga. Si Chu Chunqiu ay napakalakas, ngunit ang iba ay hindi alam kung ano ang nangyari sa sigaw na iyon. Si Zhou Rongman ay umungal, naglalabas ng kung ano sa kaloob-looban. Lumamlam ang kanyang ikatlong mata. Nanginginig siya, parang pinipilit niyang apihin ang lakas ng third eye niya. Si Zhou Rongman ay humakbang pasulong at pagkatapos ay tumabi bago umupo na nakakrus sa paa. Ipinikit niya ang kanyang ikatlong mata, at nawala ang kanyang marahas na kalooban. Siya ay naging lubhang kalmado. Ang mga tao ay namangha. Sino ang nanalo? Kanina pa, talagang inaapi ni Chu Chunqiu si Zhou Rongman, at pagkatapos ay nabaliw si Zhou Rongman. Dapat ay nanalo pa rin si Chu Chunqiu kung kaya niyang talunin si Zhou Rongman. Gayunpaman, mahirap pa ring malaman kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Si Zhou Rongman ay napakalaking halimaw. 3 tao pa rin ang makakalaban. Sina Lin Fang, Kung Ming, at Chu Chunqiu. Magtatapos sila sa nangungunang 3 ng pulong ng kontinente ng siyam na ulap. Ang huling 3 cultivator ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Ang buntong hininga ng maraming tao. Hindi nila akalain na ang 3 taong iyon ay mapupunta sa top 3. Tumingon si Chu Chunqiu at tinitigan si Lin Fang.
Tumingin din sa kanya si Lin Fang. Pareho silang napakalakas. Nakakatakot ang sky-absorbing strength ni Chu Chunkyu. Kung gusto siyang talunin ni Lin Fang, kakailanganin niyang gamitin ang kanyang buong lakas, ngunit magagamit pa ba niya ang kanyang buong lakas? Masyado na siguro siyang napagod. Ang pagpatay sa gayong mga tao ay halos imposible kahit sa normal na mga pangyayari. Ang mga ganoong tao ay naging mas nakakatakot sa paglipas ng panahon, lalo na si Chu Chunkyu, ang bilis ng kanyang paglilinang ay nakakatakot. Napakataas ng tingin ni Lin Fang kay Chu Chunkyu. Nag-away kami bago ako nakalusot. May lakas ka pa ba para labanan ako? Mahinahong tanong ni Lin Fang kay Chu Chunkyu. Nanatiling tahimik si Chu Chunkyu. Nakita na niya ang labanan ni Lin Fang at Kung Ming kanina. Ito ay mas tahanga-hanga kaysa sa kanyang sariling laban. Si Lin Fang ay talagang naging mas malakas. Sa oras na ito, naisip ni Chu Chunkyu na talagang magiging mahirap ang pakikipaglaban kay Lin Fang. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabilis si Lin Fang. Dapat matagal na niya itong pinatay. Iniisip pa rin ni Chu Chunkyu na kung magkakaroon siya ng pagkakataon, sasagutin niya ang kalooban ni Lin Fang. Iyan ay magiging kamangha-mangha. Chu Chunkyu, lumaban ka sa akin. Mahinahong sabi ni Kung Ming. Natalo siya laban kay Lin Fang. Hindi na niya kailangan pang lumaban, ngunit dahil si Chu Chunkyu ay isa ring nakakatakot na cultivator, gusto pa rin niyang subukan kung makakaya niya ito. Tumingon si Chu Chunkyu kay Kung Ming. Alam niyang napakalakas ni Kung Ming. Ang kanyang 10,000 Celestial Buddha Solution, Indestructible Golden Body at Great Compassion Dharani ay hindi kapani-paniwala. Naabot na niya ang rurok ng pagiging perpekto sa lahat ng mga kasanayan at diskarteng iyon. Gamitin ang iyong buong lakas para sa labanang ito. Mahinahong sabi ni Kung Ming. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga gintong ilaw ang lumitaw. Agad niyang sinimulan ang pagbigkas ng mga mantra sa kanyang boses na Brahma, at lumitaw ang 108 Buddha. Siya ay naging isang gintong katawan at bumangon sa hangin. Mukha siyang Verokana. Ang Great Compassion Dharani lakas ay dahan-daang pumuno sa hangin. Maraming tao ang huminto sa paggana ng kanilang pandinig sa pagkakataong ito dahil ayaw nilang marinig ang dakilang pagkahabag na Dharani. Naimpluwensyahan nito ang kanilang kalooban. Nag-aalala sila na ang gayong malalakas na pag-atake ay magkakaroon ng kahihinatnan sa kanilang paglilinang. Si Chu Chunkyu ay nakatayong may pagmamalaki sa hangin. Isang matandang hari ang lumitaw sa likuran niya. Mukha siyang walang kapantay na cultivator. Ang kanyang sigla at layunin ay sumasabog at nakakatakot. Ang dakilang habag na si Dharani ay hindi makakaapekto sa kanyang sigla at layunin. Sa kabaligtaran, ang kanyang nakakatakot na sigla at layunin ay lumundag kay Kung Ming. Gayunpaman, ang sigla at layunin ng pag-atake ni Chu Chunkyu ay mas epektibo laban kay Lin Fang, dahil sa uri ng cultivation ni Kung Ming. Siya ay isang Buddhist cultivator, at ang kanyang Great Compassion na si Dharani ay nagpoprotekta sa kanya mula sa gayong maruming pag-atake. Mahirap salakayin ang kalooban ni Kung Ming. Kung gusto niyang talunin si Kung Ming, kailangan niyang gawin ito tulad ni Lin Fang, gamit ang purong pisikal na lakas at durugan ng kanyang gininto ang katawan. Hindi magawa ni Chu Chunkyu ang katulad ni Lin Fang, dahil ang kanilang mga paraan ng pakikipaglaban ay ganap na naiba. Ang pagkatalo kay Lin Fang ay magiging mas madali para kay Chu Chunkyu kaysa sa pagkatalo kay Kung Ming, kahit na natalo ni Lin Fang si Kung Ming. Gayunpaman, hindi magpapatalo si Chu Chunkyu. Nagpatuloy siya sa pagpapakawalan ng paputok na sigla at layunin. Ang sigla at layunin ng mga tao ay maaaring makaimpluwensya sa mga pag-atake. Gusto ni Chu Chunkyu na ang kanyang mga pag-atake ay maging kasing lakas hanggat maaari. Tumalon siya pasulong, naging mapatla ang lupa at langit. Ang kanyang layunin ay lumawak ng agresibo. Madali niyang mapatay ang mga emperador sa tuktok ng Huangqi layer sa gayong mga pag-atake, ngunit ang kanyang pag-atake ay hindi epektibo laban kay Kung Ming. Gayunpaman, nagpatuloy si Kung Ming sa pagpapakawalan ng lakas. Ipinagpatuloy ni Kung Ming ang paggamit ng kanyang 10,000 Celestial Buddha, ang mga ilaw ng kanyang Buddha ay naging lalong nakakasilaw. Ang mga gintong salita ay lumitaw sa langit. Sila ay naging napakalaking Buddhist imprint at umikot. Sila ay nagiging mas at mas malakas. Ginagamit din ni Kung Ming ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Lumitaw ang 20 metrong taas na Buddha, ang ulo nito ay umabot sa langit. Umikot ang mga bakas sa katawan nito. Lumitaw ang mga naglalakihang kamao sa paligid nito, na naglalabas ng panganib. Ang dambuhalang sinaunang imprint ay tumagos sa mga salita at lumipat patungo kay Chu Chunkyu. Agad, si Chu Chunkyu ay napalibutan ng mga Buddhist halos. Tumalon pasulong si Chu Chunkyu. Lalong lumakas ang kanyang sigla at layunin. Galit na sigaw ng kanyang sinaunang hari. Ang sinaunang Buddha ay sumigaw ng malakas habang may mga bitak na lumitaw dito. Gayunpaman, naramdaman din ni Chu Chunkyu na dinudurog ang kanyang mga braso. Marahas siyang napaatras at tumalsik ng dugo. Ang dambuhalang Buddha ay umatake sa ika-4 na pagkakataon. Galit na galit si Chu Chunkyu, huminto siya at muling sumulong. Walang tigil siyang sumuntok, at sa wakas ay pumutok ang mga kamay ng dambuhalang Buddha, na wala ng tindi. Sinira ni Chu Chunkyu ang mga ilaw ng Buddhist sa paligid niya. Namumutla ang mukha niya at kumukulo ang dugo niya. Maaaring labanan ni Chu Chunkyu ang gayong mga pag-atake, siya ay isang tunay na henyo, ngunit siya ay matatalo pa rin. Ang mga eksperto ay bumulong-bulong.
Ngunit natalo ni Chu Chun-kyu si Zhou Rongman, natalo ni Kung Ming si Chu Chun-kyu, at natalo ni Lin Feng si Kung Ming. Ang pangwakas na ranggo ay halata na, ito ay ang pangwakas na labanan ay nilabanan na nina Kung Ming at Lin Feng. Biglang tumingin ang lahat kay Lin Feng, natapos na ba niya ang meeting of the Continent of the Nine Clouds in first place? Sa sandaling iyon, ang puso ng mga tao ay tumitibok. Jing, Qing Feng, Hao Qinglin, Lang Ye, Jun Moshi, Jian Mang at ang iba pa, ang mga miyembro ng Devamara Thunder Clan, ang Pellet Kings Clan, Yao Yao at marami pang ibang tao ay may palpitations habang nakatingin sila. Kay Lin Feng, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2209, pagsubaybay sa lahat ng mata. Bumalik sa nagyayelong maliit na mundo ng Snow Clan. Isang matandang babae ang nakatayo sa nyebe. Sa tabi niya ay may ilang matatandang tao. Ano ang nangyayari? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon. May sumulpat sa tabi ng matandang babae. Kung nandoon si Lin Feng, makikilala niya sana ang taong iyon. Ang lalaking nag-alis kay Meng Qing mula sa kanya. Makinig ka sa kanila. Mahinahong sabi ng matandang babae. Sa sandaling iyon, tumingin ang lalaki sa grupo ng mga tao. Lahat ng miyembro ng shrines ay nasa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Sabi ng isang matandang lalaki sa grupo ng mga tao sa harap ng matandang babae. Mukhang nagtataka ang kadadating lang. Ito ay medyo nakakagulat. Ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap ay nagaganap kada daang taon, isang dambana ang namamahala, at ang iba ay hindi maaaring makisali. Oo, ngunit marahil ay naaalala mo ang dakilang digmaan ng mga dambana noon pa man. Walang pakialam na sabi ng matandang babae. Kinakabahan na sumimangot ang matatanda. Ang digmaan ng mga dambana noong mga araw ay yumanig sa buong kontinente. Ito ay naging trahedya, at maraming tao ang namatay. Nawala ang buong mundo. Noon, bata pa sila. Ito ay naging isang trahedya para sa Snow Clan, masyadong. 3 sa kanilang mga hari ang namatay noon. Hindi nila ito makakalimutan. Ang Fortune Shrine ay may hindi kapani-paniwalang destiny technique. Ang ibang mga dambana ay walang katulad nito. Gayunpaman, kamakailan lang, may nagsabi na ang elder nila ay gumamit ng Great Destiny Technique. Mahinahong sabi ng matandang babae. Ang mga tao ay namangha nang marinig ang tungkol sa Great Destiny Technique. Ginamit ng Fortune Shrine ang Great Destiny Technique. Bakit nila sasabihin sa mga tao ang tungkol dito? May pag-aalinlangan na tanong ng taong iyon. Hindi ko alam. Ngunit ang mga shrine ay mabangis. Hindi naman nakakagulat. Walang pakialam na sabi ng matandang babae. Talaga. Ngunit ang katotohanan na ginamit ng Fortune Shrine ng Great Destiny Technique ay nakakaintriga, makabuluhan, at nakakapukaw ng pag-iisip. Siguro dahil sa tagpuan ng kontinente ng Siyam na Ulap. May balita tungkol sa batang iyon. Ang lahat ng mga dambana ay dumating sa yugto ng labanan ng pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Bulong ng taong iyon. Malapit nang matapos ang pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Iniisip ko kung sino ang kukunin ng Fortune Shrine. Kahit sino pa ang piliin nila, hindi natin kailangan makisali. Hindi tayo makakalaban sa mga shrine. Tahimik lang kaming nanonood. Huwag tayong magaksaya ng enerhiya. Mahinahong sagot ng matandang babae. Tumanggo ang lalaki. Alam niya na ang Snow Clan ay hindi makakalaban sa mga shrine. Mangangailangan sila ng maraming taon bago sila makalaban sa mga dambana. Siguro kung ang isang walang katulad na cultivator ay lumitaw sa Snow Clan, makakatulong ito sa kanila, tulad ng maliit na Zaytian. Nakatingin ang lahat sa malayo. Ano ang mangyayari sa meeting of the Continent of the Nine Clouds? Hindi ito magiging karaniwan sa taong ito. Ang Great Destiny Technique ay nangangailangan ng maraming enerhiya, tanging ang mga pangunahing disipulo ng Fortune Shrine ang may akses sa mga ganitong pamamaraan. Bumalik sa yugto ng labanan ng meeting of the Continent of the Nine Clouds, lahat ay nakatingin sa mga mandirigma sa loob. Lahat sila ay nagkaroon ng palpitations. Naikuyom ni Little Zaytian ang kanyang mga kamao. Ang binata sa kanyang harapan ay nagpadala ng ilang balita sa Snow Clan. Mukha siyang excited, alam niyang hindi pa tapos ang mga bagay-bagay. Sa likod niya, hinayla ni Zhu Shenfeng ang mahabang mukha at tinitigan si Lin Feng. Nauna siyang pumasok, paano iyon posible? Isip ni Zhu Shenfeng. Nakaramdam siya ng desperada. Paano magiging napakalakas, napakabilis ni Lin Feng? Noong Pathfinder Day ng Imperial Ranking List, hindi ganoon kalakas si Lin Feng. Pagkatapos ng araw na ito, magiging sikat si Lin Feng saan man sa kontinente ng Siyam na Ulap. Malalaman ng lahat na siya ay unang natapos sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na Ulap. Malalaman din ito ng mga tao sa Holy City at Champion University. Sa totoo lang, maraming tao sa Godly Cloud City ang patuloy na gumagamit ng kanilang Jade Talismans ng buong lakas ng kanilang makadiyos na kamalayan, gamit ang telepathy upang sabihin sa malalayong mga tao ang tungkol sa mga kaganapan. Anong klaseng lalaki, nakakagulat na siya ang unang natapos. Sa isip ni Jing, nakatitig kay Lin Feng. Tumingin siya kay Qing Feng. Si Qing Feng ay nagniningning, at mukhang nabigla. Masaya siya para kay Lin Feng. Nauna siya. Tiyak na magiging kapareha niya si Qing Feng, naisip ni Jing. Nakatitig pa rin siya kay Lin Feng. Saan siya nanggaling? Natalo niya sina ni Kang, Hua Qingfeng, Kung Ming.
Namangha siya sa bilis ni Lin Feng noong nakikipaglaban din siya kay Kung Ming. Sina Hao Qinglin, Tian Qi, Rou Exi, Jun Moshi, Lang Ye, Jian Mang, at lahat ng iba pa ay masaya para kay Lin Feng. Naunang natapos si Lin Feng. Isa pa itong patunay sa buhay niya, isa pang milestone. Mula ngayon, si Lin Feng ay makikilala bilang isang magaling at maluwalhating cultivator sa Champion University. Ang kanyang pangalan ay palaging iuukit sa tuktok ng listahan ng pagraranggo. Gagawa sila ng rebulto niya. Ang ganoong cultivator ay walang kapantay sa kasaysayan ng Champion University. Nakangiting sabi ni Rou Exi. Pinakamahusay na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Napakagaling. Ang tatlong nangungunang cultivator ng pulong ay magiging mga hari sa kontinente ng Siyam na Ulap. Mahirap isipin. Gaano kalakas si Lin Feng 100 taon mula ngayon. Hindi ko akalain na si Brother Lin Feng ay magiging hindi kapani-paniwala. Kahit si Brother Ling Huang ay hindi ganoon kalakas. Sabi ni Yao Yao, tumatawa. Nagulat din si Ru Feng. Noon, nag-aalala sila nang lumaban si Lin Feng kay Wang Jia. Ngayon, alam na nila na ang isang tulad ni Wang Jia ay parang insekto sa mga mata ni Lin Feng. Sila ay kabilang sa iba't ibang mundo. Siyempre, bukod sa mga taong masaya para kay Lin Feng, maraming tao ang galit na galit. Ang mga miyembro ng Deva Mara Thunder Clan ay pawang naghila ng mahabang mukha. Naunang natapos si Lin Feng. Siya ay magiging isang pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Ang Deva Mara Thunder Clan ay hindi na makakapaghiganti kay Lei Dongtian. Gusto ba ni Lin Feng na maghiganti sa kanila? Malamang. Kaya kailangan niyang mamatay, sa lalong madaling panahon. Nakatitig din si Hua Qingfeng kay Lin Feng. Bumuntong hininga siya at naisip. Ako ay isang Confucian at cultivator ng espada. Kinokontrol ko ang dalawang uri ng layunin ng Dao. Malakas talaga ako. Ako ang unang guro ni Godly Clouds. Ngunit sa yugto ng labanan ng pulong, napunta ako sa ika-6. Ang mga taong iyon ay mayroon pa ring mga diskarte ni Saint na nagagawa na nila sa kanilang sariling antas. Kung ang iyong layunin sa Dao ay wala sa pinakamataas na antas na posible, kung gayon hindi ka maaaring magdulot ng banta sa mga taong iyon. Alam na ngayon ni Hua Qingfeng na kailangan niyang mag-aral pa. Nakakatakot ang mga diskarte ng Saint Emperor ni Lin Feng. Nakakamangha din ang lakas ni Kung Ming, isang eksperto sa depensa at opensa. Ang lahat ng mga taong may ranggo na mas mahusay kaysa sa kanya ay nakakatakot na malalakas na cultivator. Ang Young Beastmasters, Saint Tianhun, Zhuo Qing, lahat sila ay nakatitig kay Lin Feng. Kung sumali si Lin Feng sa Fortune Shrine, lalo siyang lalakas, mas mabilis. Naunang natapos si Lin Feng. Siya ay magiging isang pangunahing disipulo sa Fortune Shrine. Magkakaroon siya ng akses sa lahat ng Saints techniques ng Fortune Shrine. Sa hinaharap, ang pagkakaiba sa pagitan niya at sa kanila ay patuloy na tataas. Kung si Lin Feng ay naging miyembro ng Fortune Shrine, hindi na nila magagawang patayin si Lin Feng. Sa Godly Cloud City, may mga tao mula sa lahat ng dako sa kontinente, kaya syempre may mga tao rin mula sa Dark Knight region. Mayroong mga tao mula sa lahat ng mga dinastiya ng Chitian Holy Town. Ang ilan sa kanila ay labis na kinabahan. Noong araw, nagsanib-sanhi sila upang salakayin si Lin Feng ng biglaan. Gusto ba ni Lin Feng na makaganti? Sa mga tao mula sa dinastiya, ang ilang mga tao ay nakangiti rin ng malawak. Ang mga tao mula sa Holy Spirit Dynasty. Kumikislap ang kanilang mga mata. Siya ang kanilang Holy Dynasty Prince. Sa hinaharap, ang kanyang anak ay magiging isang Holy Emperor sa kanilang dinastiya. Ang tatay ng kanilang magiging Holy Emperor ay magiging pangunahing disipulo ng Fortune Shrine. Napakagaling. Nagsisimula ang isang bagong panahon para sa Holy Spirit Dynasty. Nakatayo sa hangin ng manghuhula, nakangiti ng manipis. Nagtagumpay si Lin Feng, naabot niya ito hanggang dito. Siya ang pinakamalakas na emperador ng kontinente ng Siyam na Ulap. Umikot talaga ang Destiny Wheel dahil sa kanya. Tama ang hula niya. Ang Great Destiny Technique ay hindi mahuhulaan ng lahat. Ang kanyang kapalaran ay nasa kanyang sariling mga kamay, hindi natin mahuhulaan ang hinaharap. Ang mga hula ng Great Destiny Technique ay hindi kinokontrol ang kanyang buhay, naisip ng manghuhula. Naghihintay lang siya. Walang nagsabi ng kahit ano. Hinihintay niyang gumaling ang mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, gumaling si Prinsipe Wu Qing. Si Zhou Rongman ay bumalik sa kanyang katinuan. Yung iba tapos na rin gumaling. Ikanaway ng manghuhula ang kanyang kamay at mahinahong sinabi. Sa pangalan ng Fortune Shrine, opisyal kong ipahayag ang mga ranggo. Lin Feng, una. Kung Ming, pangalawa. Xu Chunqiu, pangatlo. Zhou Rongman, pang-4. Bestial Deployment Spellcaster, ika-5. Hua Qingfeng, ika-6. Yu Qing, ika-7. Jiu Linghuang, ika-8. Prinsipe Wu Qing, ika-9. Mara, ika-10. Ang daming nakatingin sa top 10. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga silweta sa kalangitan, nakasuot sila ng itim na baluti at mukhang mga demonyo. Sabi ng isa sa kanila. Binabati ko kayo sa lahat para sa pagtatapos sa nangungunang 10. Ang boses na iyon ay hindi magkatugma, at siya ay nag-ambala lamang sa manghuhula. Ang manghuhula ay gumagawa ng isang pampublikong anunsyo sa pangalan ng Fortune Shrine. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto.
Kabanata 2210, patayin silang lahat, huwag mong paalisin kahit sino sa kanila. Unti-unting lumingon ang lahat sa taong iyon. Pati ang manghuhula ay napatingin sa nila. Malamig na ngumiti ang taong iyon at tumingin sa nangungunang 10 cultivator. Siyempre, ang mga taong ito ay miyembro na ngayon ng Fortune Shrine, gusto ko lang silang batiin sa pangalan ng Demon Shrine. Sabi ng taong iyon, habang nakatingin sa diviner ng mahinahon. Gayunpaman, ngumiti siya ng nakakatakot. Ako ang kumakatawan sa Fire Shrine. Binabati kita, sabi ng iba. Nakasuot siya ng fire robe. Wala siyang chi. Gayunpaman, ang mga tao ay nagkaroon ng impresyon na siya ay naliligo sa apoy sa parehong oras. Ito ay lubhang kakaiba. Katabi niya ang isang binata. Ako ay kumakatawan sa Empty Space Shrine. Binabati kita, sabi ng iba. Parang nasa ibang mundo ang taong iyon. Sa tabi niya ay may isang binata din na nakasuot ng gintong balabal. Ako ang kumakatawan sa Ice and Snow Shrine. Congratulations! Napatingin ang mga tao sa lahat ng miyembro ng shrines. Ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa ng mga miyembro ng ibang shrines dito? Nandito ba talaga sila para batiin ang mga nanalo? Hindi mapakali na bulong ng karamihan. Maraming malalakas na cultivator ang sumimangot. Sumimangot din si Duanfang at naisip, bawal makisali ang The Shrines kapag isa pang shrine ang nag-organisa ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Ang mga kabataan lamang ang maaaring pumunta at manood, ngunit ngayon ay dumating ang ilang napakalakas na cultivator. Ano ang nangyayari? Ang nangungunang 10 cultivator ay napakalakas. Si Guzuan Tian, isa sa ating mga disipulo, ay napakalakas at may talento. Ang lahat ng iba pang mga shrine ay mayroon ding mga henyo. Bakit hindi bigyan ng pagkakataon ang mga kabataan na magpalitan ng kuro-kuro tungkol sa paglilinang? Sabi ng malakas na tagapagsaka ng Demon Shrine sa sandaling iyon. Napatingin ang lahat sa binata sa tabi niya. Siguradong si Guzuan Tian iyon. Si Guzuan Tian ay isa sa 3 pinakamalakas na cultivator ng kanyang henerasyon sa Demon Shrine. Nakakatakot ang lakas niya. Nag-isa siyang pumunta sa Supreme Animal World, pumatay ng totoong dragon at ginamit ang katawan nito para gumawa ng armor. Maraming tao mula sa Dragon Clan sa Supreme Animal World ang galit na dit. Pumunta sila sa Demon Shrine para hulihin siya. 3 totoong dragon ang lumaban kay Guzuan Tian, ngunit natalo sila. Nobody has talked about it since. Ulat ng ilang tao. Ang taong iyon ay napakalakas, isang pangunahing disipulo sa isang dana. Kahit na ang nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay napakalakas din, hindi sila maaaring manalo laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao mula sa shrines ay kabilang sa ibang mundo, lalo na ang mga pangunahing disipulo na nakikinabang sa mga turo ng shrine sa araw-araw. Gusto rin ni Wu Xingzi, isang alagad ng Fire Shrine, na makipagpalitan ng mga pananaw sa cultivation sa mga henyo ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Mahinahong sabi ng isang malakas na cultivator ng Fire Shrine. Ang mga mukha ng maraming tao ay kumikibot. Wu Xingzi, mayroon siyang pakpak ng phoenix. Alam ng lahat ng mga kabataan ng shrine kung gaano siya nakakatakot. Bulong ng ilan. Nais bang magdulot ng gulo ng mga dambana para sa Fortune Shrine? Lahat ng mga emperador na dinala ng mga dambana ay napakalakas. Ayon sa mga alamat, si Wu Xingzi ay may makajos na apoy na katawan. Maaari niyang sumipsip ng anumang uri ng apoy, baguhin ito upang gawin itong sarili niya, at kasabay nito ay dagdagan ang kanyang likas na apoy. Ipinakilala ng malalakas na cultivator ng iba't ibang dambana ang mga kabataan na nasa kanilang panig. Maraming tao ang napalunok, natulala. Ang nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ay nasa panganib. Pinili ng 10 shrine ang kanilang pinakasikat na mga emperador at pumunta doon para hamanin ang nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds, hindi iyon patas. Siguro kung pinili ng mga shrine ang nangungunang 10 cultivator na mayroon sila, maaaring talunin ng top 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds ang isa o dalawa. Tulad ng lahat, ang mga disipulo ng shrine ay mas malakas o mas malakas, ngunit sa pangkalahatan lahat sila ay napakalakas. Ngayon ang lahat ng mga dambana ay nagdala ng kanilang pinakanamumukuntinging mga cultivator. Hindi sila natalo ng nangungunang 10 cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Tanging sina Lin Feng, Kung Ming, Zhou Rongman at Chu Chunqiu ang makakalaban sa mga taong iyon, at hindi pa iyon sigurado. Ang huling 6 ay hindi nagkakaroon ng pagkakataon. Naisip ng karamihan. Maging si Duanfang at ang binata ng Snow Clan ay namangha. Masyadong mapangahas ang mga shrine. Ang mga tao mula sa Godly Cloud City, pati na rin ang mga nakilahok sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, ay hindi naintindihan. Hindi pa nila narinig ang mga pangalan ng mga kabataang iyon, ngunit napansin nilang nagtataka ang mga nagmamasid. Ang mga taong iyon ba ang pinakamalakas na alagad ng mga dambana? Ano ang nangyayari? Naalala ko na 100 taon na ang nakalipas, inorganisa ng Fire Shrine ang Meeting of the Continent of the Nine Clouds at nang matapos ito, dinala nila ang lahat ng mga henyo. Walang shrine ang nasangkot. Bulong ng isa, para sa maraming cultivator, hindi nagtagal ang 100 taon. Marami sa kanila ang nakakita ng tagpuan ng kontinente ng siyam na ulap noon.
At 200 taon na ang nakalipas, ganoon din ang ginawa ng Ice and Snow Shrine, nag-recruit sila ng mga disipulo at walang ibang shrine ang nasangkot. Ano ang nangyayari sa oras na ito? Maraming tao ang hindi nakaintindi at mukhang nagdududa. Itinaas ng manghuhula ang kanyang ulo at bamantong hininga. Hindi niya akalain na mangyayari talaga ang sinabi ng pinuno ng shrine. Tumingin siya sa malayo at tumingin sa isang palasyo sa partikular. Alam na siguro ng Fortune Shrine kung ano ang nangyayari. Alam ng mga tao sa Fortune Shrine, malinaw naman. May isang malayong celestial na palasyo na lumulutang sa kalangitan. Maraming tao ang nasa harapan nito. Nakatalikod sa kanila ang isang matandang may puting balbas na may kilos na transcendent. Ito ang pinuno ng Fortune Shrine. Pinagmasdan niya ang lahat ng bituin sa langit. Dahan-dahan siyang lumingon at tinignan ang malabong silweta sa harapan niya. Tumiti siya at sinabing, "Mga kaibigan, matagal nang hindi nagkikita. Sana magaling ka." 1,000 taon na ang lumipas. Sabi ng isang baluktot na matanda, na nakangiting walang pakialam. Mukha silang friendly habang naglalakad silang lahat papunta sa isang table. Talaga, 1,000 taon na ang nakalilipas, pumunta kayong lahat dito. I remember we have a cup of tea here too. Dahan-dahan ang sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Lumitaw ang mga baso at binigyan niya ang lahat ng isang tasa ng tsaa. Matanda na kami at pagod na, sabi ng isa pang matandang lalaki, umiinom ng tsaa at bamantong hininga. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa pinuno ng Fortune Shrine. Nasaan ang lahat ng maliliit na lalaki na karaniwang sumusunod sa iyo? Ipinakulong ko sila. Mahinahong sagot ng pinuno ng Fortune Shrine, na para bang may sinabi siyang normal. Ang iba ay namangha, nakangiti at umiling-iling. Matandang kaibigan, matapang ka pa rin. Maraming taon na nila akong sinusundan, at sa huli, napagtanto kong may mga bagay silang ginagawa sa likod ko. Pinagtaksilan nila ako at sinabi ang ilan sa aking mga sikreto. Napabuntong hininga ang pinuno ng Fortune Shrine. Mukha siyang disappointed. Ang ilang mga tao na sumusunod sa kanya nang hindi bababa sa 1,000 taon ay nagsabi sa iba pang mga dambana tungkol sa kanyang mga lihim. Hindi siya nagulat. Alam namin. No need to hide anything. Walang pakialam na sabi ng isa sa kanila. Tumingin siya sa pinuno ng Fortune Shrine at mariing sinabi. Sino ang tao? Sa sandaling iyon, ang iba ay tumigil sa paggalaw at napatitig sa pinuno ng Fortune Shrine. Bakit umikot ang Destiny Wheel? Tanong ng iba. Matapos manatiling tahimik ng ilang segundo, ngumiti ang pinuno ng Fortune Shrine at sinabi. Kaya nga ikinulong ko sila. Susuriin ko ang kanilang mga alaala. Kahit na naaawa ako sa kanila, kailangan kong malaman ang totoo. Apiin mo sila, syempre. Sabi ng isang tao, walang pusong nakatitig sa pinuno ng Fortune Shrine. Parang malamig ang boses niya. Hindi madaling apihin sila. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine, umiling-iling. Kung gayon, patayin silang lahat. Huwag pabayaan ang alinman sa kanila. Walang emosyong sabi ng iba. Nakakatakot ang demonyong intensyon ng taong iyon. Gusto niyang patayin ang 10 pinakamahusay na cultivator ng Meeting of the Continent of the Nine Clouds. Umiling ang pinuno ng Fortune Shrine. Wala na siyang masabi. Dahil hindi niya mahuhulaan ang hinaharap, magagawa lang niya ang kanyang makakaya.